Hi mga kayeye, katropa at ka-59. It's me again, yours truly, Papa Dudes, also known as Kuya Manong. Before anything else, batiin ko muna kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, at magandang madaling araw po sa lahat. Alam niyo po ba na very excited ako sa topic natin pag-usapan sapagkat ito ay tungkol sa arrest without warrant o mas kilala po sa tawag na warrantless arrest or citizen's arrest. Kaya steady lang kayo at tapusin ang video ito para sa dagdag kaalaman kung sakasakaling meron kayong aarestuhing tao habang nagpapatupad ng inyong tungkulin. Ito din po ang tinatawag na rules of engagement in the conduct of citizen's arrest. Kung sakali na ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, kung pwede sana po pakipindot lang po o pakitap ang subscribe button na nasa ibaba ng video ito at pakitap nyo na rin po ang notification bell para masundan nyo po mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. Maraming salamat po! A few moments later. What is the legal definition of arrest? Arrest is the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Ano ang legal na kahulugan ng pag-aresto? Ang pag-aresto ay ang pagkuha ng isang tao para ikustudya upang siya ay managot sa isang nagawang pagkakasala. How arrest is made. An arrest is made by an actual restraint of a person to be arrested, or by his submission to the custody of the person making the arrest. Paano ginagawa ang pag-aresto? Ang pag-aresto ay ginagawa sa pamamagitan ng aktwal na pagpigil ng isang taong huhulihin o ng kanyang pagsusumite sa kustudya ng taong gumagawa ng pag-aresto. What are the basic types of arrest? There are two basic types of arrest. Number 1. Arrest with warrant, and number 2. Arrest without a warrant. Ano ang mga pangunahing uri ng pag-aresto? Mayroong dalawang pangunahing uri ng pag-aresto. Una, pag-aresto na may warrant at pangalawa, pag-aresto ng walang warrant. The basics of citizen's arrest. Mga pangunahing kaalaman sa citizen's arrest. A citizen's arrest allows a private individual to detain someone they reasonably believe has committed a crime. This power is granted by law to help citizens maintain order and apprehend criminals until law enforcement arrives. However, it's crucial to understand the specific circumstances under which a security guard can legally make an arrest. Ang citizen's arrest ay nagpapahintulot sa isang pribadong individual na pigilin ng isang taong makatwiran nilang pinaniniwalaan ay nakagawa ng krimen. Ang kapangyarihang ito ay pinagkaloob ng batas upang tulungan ang mga mamamayan na mapanatili ang kaayusan at hulihin ang mga kriminal hanggang sa dumating ang tagapagpatupad ng batas. Gayunpaman, napakahalagang maunawaan ang mga partikular na pangyayari kung saan ang isang security guard ay maaaring legal na gumawa ng pag-aresto. A security guard can make a warrantless arrest, also known as a citizen's arrest.
under specific circumstances outlined in the revised rules of criminal procedures. These circumstances are the following. Maaaring gumawa isang security guard ng warrantless arrest na kilala rin bilang citizen's arrest sa ilalim ng mga partikular na pangyayari na nakabalangka sa binagong panuntunan ng mga pamamaraang kriminal. Ang mga pangyayaring ito ay ang mga sumusunod. Number 1. In flagrante delicto or caught in the act, a security guard can arrest a person if they witness the person committing, attempting to commit, or has just committed a crime in their presence. Panguna, sa flagrante delicto o nahuli sa akto, maaaring arestuhin ng security guard ang isang tao kung nasaksihan nila na ang tao ay gumagawa, sinusubukang gumawa o kagagawa lang ng krimen sa kanilang harapan. This means the security guard must have personally seen the crime taking place. Example, if a security guard sees someone stealing a purse, they can make a citizen's arrest. Ibig sabihin, dapat ang security guard ay personal na nakita ang krimen na nagaganap. Halimbawa, kung may nakita ang security guard na nagnanakaw ng pitaka, maaari silang gumawa ng citizen's arrest. Number 2. Hot pursuit. A security guard can arrest a person if they have probable cause to believe that the person committed a crime that has just been committed. Ikalawa, agarang pagtugis. Maaaring arestuhin ng isang security guard ang isang tao kung mayroon silang posibleng batayan upang maniwala na ang tao ay nakagawa ng isang krimen na naisagawa pa lang. This means the security guard must have personal knowledge of facts or circumstances that lead them to believe the person committed the crime. Ibig sabihin, dapat meron ng security guard ng personal na kaalaman sa mga katotohanan o pangyayari na humantong sa kanila na maniwala na ang tao ay nakagawa ng krimen. Example, if a security guard sees someone running away from a store after a robbery, and they have reason to believe the person was involved, they can make a citizen's arrest. Halimbawa, kung may nakita ang security guard na may tumatakas sa isang tindahan pagkatapos ng isang pagnanakaw at mayroon silang dahilan upang maniwala na ang tao ay kasangkot, maaari silang gumawa ng citizen's arrest. Number 3. Escaped prisoner. A security guard can arrest a person who has escaped from a prison, detention facility, or while being transferred. This is a straightforward situation where the security guard can apprehend the escaped prisoner. Ikatlo, tumakas na bilanggo. Maaaring arestuhin ng isang security guard ang isang tao na nakatakas mula sa isang bilangguan, detention pasilidad o habang inililipat. Ito ay isang tuwirang sitwasyon kung saan maaaring hulihin ng security guard ang nakatakas na bilanggo. Important considerations. Mahalagang mga konsiderasyon. Number 1. Probable cause. The security guard must have a reasonable basis to believe that the person committed the crime. This is a subjective standard, meaning it is based on the security guard's personal knowledge and judgment. Panguna, posibleng batayan. Ang security guard ay dapat magkaroon ng makatwirang dahilan upang maniwala na ang tao ay gumawa talaga ng krimen. Ito ay isang pansarili na pamantayan. Ibig sabihin, base ito sa personal na kaalaman at paghuhusga ng security guard. Number 2. Immediacy. The crime must have just been committed or be in progress for a citizen's arrest to be valid.
This means there should be a close temporal connection between the crime and the arrest. Ikalawa, madalian. Ang krimen ay dapat nakagagawa lamang o nasa progreso para sa isang citizen's arrest na wasto. Ibig sabihin, dapat may malapit na pisikal na koneksyon sa pagitan ng krimen at ang pag-aresto. Number 3. Miranda rights. The security guard must inform the arrested person of their Miranda rights, which include the right to remain silent and the right to an attorney. Ikatlo, Miranda rights. Dapat ipaalam ng security guard sa naarestong tao ang kanilang mga karapatan o Miranda rights na kinabibilangan ng karapatang manatiling tahimik at ang karapatan sa isang abogado. Number 4. Delivery to authorities. The arrested person must be immediately delivered to the nearest police station. Ikaapat, paghahatid sa mga awtoridad. Ang naaresto ay dapat na ihatid kaagad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Okay. Now we go to the summary. Pag-usapan natin ang buod ng paksa. A security guard can make a citizen's arrest if they witness a crime being committed, have probable cause to believe someone committed a recent crime, or if they encounter an escaped prisoner. Ang isang security guard ay maaaring gumawa ng citizen's arrest kung may nakita silang krimen na nagawa. May posibleng batayan at naniniwalang yung tao nga ang gumawa ng krimen na naganap pa lang o kung nakatagpo sila ng isang nakatakas na bilanggo. However, it's crucial that they understand the legal requirements for a valid arrest and ensure they follow proper procedures, including informing the person of their rights and delivering them to the authorities. Gayunpaman, napakahalaga na maunawaan ng mga gwardya ang mga legal na kinakailangan para sa isang wastong pag-aresto at tiyaking sumusunod sila sa wastong pamamaraan. Kabilang ang ipaalam sa tao ang kanilang karapatan at ihatid ang mga ito sa mga awtoridad. Nako mga kayeye, katropa at ka-59, dito na po muna natin tatapusin ang ating vlog sapagkat nahuli po ako ng 2 gwardya sa pamamagitan ng citizen's arrest o warrantless arrest. At ipinaalam din nila sa akin ang aking karapatan na manahimik at kumuha ng serbisyo ng abogado. Sa ngayon po, dadalhin na po nila ako sa pinakamalapit na police station at nang tanungin ko po kung anong kaso ko, napakatindi po, illegal possession of handsome face. Okay, bye-bye everyone. Keep safe. Bye-bye.